Dahil Thursday ay CDC Day, nagbabalik kami para ihatid sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Kauna-unahang pampublikong ospital sa Clark, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantalang mahigit 1,500 benepisyaryo tumanggap ng ayuda sa ilalim ng bagong Pilipinas RISE program sa Clark. Yan at iba pang update sa report na ito. Higit na abot kamay na ng mga Kapampangan, pati na rin ng mga karatig lugar, ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa pagbubukas ng Pampanga Provincial Hospital Clark o PPH Clark, isang makabagong pampublikong pasilidad na idinisenyo upang maghatid ng abot kaya, preventive, at specialized na serbisyong medikal sa loob ng Clark Freeport Zone. Personal na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng 3 palapag na Level 2 Hospital na matatagpuan sa Changi Gateway sa Clark Global City. Formal itong pinasinayaan noong April 29 at itinuturing bilang kauna-unahang state-of-the-art government hospital na itinayo sa loob ng Clark. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera, malaking tulong ang ospital sa kapakanan ng mga empleyado at sa pagpapanatili ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan habang patuloy na lumalawak ang Clark bilang pangunahing investment at employment hub sa bansa. Natutuwa kami dahil ang provincial government talagang kasama natin sa pag-aalaga ng ating mga kamanggagawa at siyempre ito rin ang hinahanap ng ating mga investors. Kasama ni Pangulong Marcos sina Pampanga Governor Lea Pineda at Vice Governor Dennis Pineda sa pagbisita sa modernong pasilidad na inaasahang magsisilbi sa mga komunidad at mahigit 151,000 na manggagawa sa Clark. Ang ospital ay may 143 bed capacity at kompleto sa modernong kagamitan tulad ng CT scan, X-ray, endoscopy at mammogram units, gayon din ng ICU at neonatal ICU facilities. Ipinatutupad din dito ang zero balance billing para sa ward accommodations upang mapalawak ang access sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa mga Kapampangan at karatig probinsya. Inaasang mas mapapadali pa ang access sa ospital sa pamamagitan ng planong trimodal transport system sa Clark. Sina Sampaguita, Linda at Flor ay kabilang sa mahigit 1,500 na benepisyaryo na nakatanggap ng bigas at iba't ibang tulong mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng bagong Pilipinas RISE program at bawat bayan makikinabang. Yung pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Tinatrabaho po natin yan. Yung po makukuha ko po ngayon na report galing kay Pangulo, yung sa mga na magbibigay raw ng tulong sa mga katutubo. Para meron pa rin uuwi sa mundo. malaki ng tulong sa amin si Marcos po. Tinatanggap namin po kahit anong ibigay sa amin, tinatanggap namin. Sana matupad ang aking pangarap na makita na sa pagka binigay sa akin ng mga statistiko ay sasabihin nila wala nang gutom na Pilipino. Bukod sa RISE assistance, naglaan din ng suporta para sa social-civic projects ng mga barangay, kabilang ang scholarship assistance para sa mga estudyanteng nangangailangan ng tulong upang makapagtapos ng pag-aaral. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera, bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong pampubliko para sa mga manggagawa, residente at mga katutubong aita sa loob at paligid ng Clark. Tuloy-tuloy ang rollout ng Benteng Bigas Program para sa mga manggagawa sa loob ng Clark Freeport Zone. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. de Vanadera, mahalagang maaabot ng pamahalaan ng mga manggagawang higit na nangangailangan ng suporta sa gitna ng tumataas na gastusin. It's the workers of the zone that are actually the golden geese who lay the golden eggs. So sila yung dapat nating alagaan. From the Strait of Hormuz to the dining table. It is our obligation to reach out to people who are affected by the crisis.
sa ilalim ng 20 pesos kada kilong bigas na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakipag-ugnayan ng Clark Development Corporation sa Food Terminal Incorporated o FTI at iba't ibang locator upang magtalaga ng araw at schedule ng distribution para sa kani-kanilang mga empleyado. Congratulations sa Clark Development Corporation for the launching ng programa. We are hoping it will continue until magawa ho natin na mailagay sa mga dining table ng ating mga beneficiaries yung bigas na naipangako ho natin. No? Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay maaaring makabili ng hanggang 10 kilo kada transaksyon alinsunod sa itinakdang buwan ng allocation. Mahigit 3 dekada na ang nakalipas mula ng itatag ang Clark Development Corporation o CDC. Ngayon, sa ika-33 taon nito, patuloy ang misyon. Palakasin ang kakayahan ng mga empleyado para matiyak ang tuloy-tuloy na paglago ng Clark. And I hope you seize this opportunity. And because we think that we have to upgrade the service, and upgrading the service is upgrading yourself. Because what else can you leave in CDC but the legacy of service? Sa ginanap na service awardee ceremony sa Teatro Sanayon, 81 empleyado ang pinarangalan mula sa 5 taon hanggang 30 taon ng paglilingkod. Kasabay nito, binigyang diin ni Attorney De Venadera ang kahalagahan ng patuloy na pag-angat ng kakayahan ng workforce. So, part of supporting you is really coming up with those programs and increasing your capability and increasing the capability and capacity of Clark Development Corporation. Bukod sa training, may mga programa ring nagbibigay ng academic units para sa mga empleyado. Sa harap ng matinding kompetisyon sa mundo, malinaw ang panawagan. Patuloy na palakasin ang kapasidad at kakayahan. Behind every achievement of CDC are men and women who dedicated years of hard work, professionalism, and service to this institution. The employees we honor today helped build the Clark we now see before us. Through their dedication, they transformed challenges into opportunities and uncertainty into progress. As we look toward the future, with emerging technologies, digital transformation, and rapid global change, may we continue carrying the same spirit of resilience, adaptability, and excellence that brought Clark to where it is today. Sa ilalim ng Republic Act No. 7227, CDC ang nangangasiwa sa Clark Special Economic Zone bilang implementing arm ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Sa kasalukuyan, may higit 1,200 na locators at mahigit 150,000 na manggagawa ang nasa loob ng zone. Mahigit 3 dekada ng paglilingkod, 3 dekada ng pagbabago. At sa Clark, ang pamana ng serbisyo ay patuloy na nagiging puhunan para sa kinabukasan. Mula sa pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga komunidad, hanggang sa pagpapatibay ng food security at workforce development sa loob ng Clark Freeport Zone. Patuloy ang mga programa ng pamahalaan, katuwang ang CDC, para sa mas maunlad at maginhawang bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon.